Malalaki ang reserba ng langis at gas ng Iran, kabilang sa pinakamalaki sa mundo. Nahihirapan ang bansa na mapanatiling bukas ang ilaw at maaring mapilitang mag-angkat ng gas ang Iran. Ito ang resulta ng paglaan ng pondo sa power play sa halip na sa mahahalagang infrastruktura. Sina Tara, 16 na taong gulang at Saudega, 18 taong gulang 2 kabataan mula sa lungsod ng Kabar, ay gusto lang sanang makatulog ng ilang oras. Pero nawalan na naman ng kuryente at walang awa ang gabi. Ang hangin, kasing sikip pa rin ng sa araw. Walang bentilador, walang ilaw, at wala nang ibang mapuntahan. Sumakay sila sa nakaparadang kotse. Umaasang ang aircon ay makakatulong sa kanila hanggang umaga. Yun na lang ang natitirang option nila. Pero pag sikat ng araw, hindi na sila lumabas. Pareho silang namatay dahil sa carbon monoxide poisoning. Dahil sa saradong paradahan, hinihigop ng kotse ang sariling usok at unti-unting nalalason ang mga nasa loob. At ang totoo, hindi lang carbon monoxide ang pumatay sa kanila. Mga taon ito ng katiwalian, kapabayaan, at sistemang naging patibong ng kamatayan para sa karaniwang tao. Kamakailan, namatay ang ilang bata sa pagsabog ng gas dahil sa tagas na dulot ng pabago-bagong kuryente. Naipon ang gas sa brownout. At pagbalik ng kuryente, isang sulyap lang ay sumabog na ang lugar. Hindi bihira ang mga ganitong kaso. Paulit-ulit itong nangyayari. Ang mahihirap ay hirap sa init at walang kuryente, samantalang ang mayayaman ay may kuryente buong araw at walang alalahanin. Mas pinipili ng rehimeng Islamiko na ipadala ang kuryente sa Afghanistan at Pakistan para sa mabilisang kita kaysa panatilihing may ilaw dito para sa sariling mamamayan na nagpapawis at nagdurusa sa dilim. Kaya sunod-sunod ang mga lungsod. Shiraz, Kazarun, Isfahan, Tehran, Iraq, Zahedan. May mga lumalabas sa kalsada dahil alam nilang hindi lang ito tungkol sa pagkawala ng kuryente, kundi sa mismong rehimen. Siyempre, nangyayari ang pagkawala ng kuryente kahit saan, lalo na kapag sobrang init ng tag-init at hindi kinakaya ng grid. Ayon sa mga opisyal ng Iran, kakaiba ang init ngayong tag-init kaya hirap na ang sistema dahil sa dami ng gumagamit ng aircon. Pero kung tatanungin mo ang sino mang Iranian na nakakaranas ng ikatlong sunod na araw ng brownout, sasabihin nilang palusot lang ang mga iyon at hindi iyon ang totoong dahilan. Kalokohan yan. Lagi namang mainit dito. Kung totoo ang palusot na yan, tanungin mo sila bakit hindi nawawalan ng kuryente ang mayayamang lugar. Samantalang may mga probinsya na ilang oras o araw walang kuryente. Di sinagot ng autoridad, pero kami meron. Hindi lang panahon ang sanhi ng krisis sa kuryente ng Iran, kundi ang bulok na sistema nito. Bunga ng korupsyon, maling pamamahala, hindi pagkakapantay-pantay, at matagal na pagpapabaya ng rehimeng walang pakialam sa buhay ng mamamayan. Parang baliw pakinggan. At totoo naman, magsimula tayo sa tubig. Sa Iran, hindi mapaghihiwalay ang tubig at kuryente. Sa loob ng maraming siglo, tuyong lupa ang Iran, nakakaunti ang ilog at ulan. Aasahan mong ang ganitong bansa ay pahahalagahan ang bawat patak ng tubig at pamamahalaan ito ng maayos. Pero hindi ganoon ang nangyari. Sako na ang mga nagdaang dekada. Matapos ang 1979 revolusyon at Iran-Iraq War noong 1980-s, naging makapangyarihang militar at negosyo ng Iran ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC. Kailangan ni Click ng bagong layunin at, sa totoo lang, ng mga bagong paraan para kumita ng pera. Ang infrastruktura ang naging laruan nila. Ang rehimen ng Shah bago sila ay nahumaling na sa mga dam, hinahabol ang malalaking proyektong pamprestihiyo. Ginaya lang ng IRGC ang parehong formula, pero mas pinalala. Gusto nila ng mga dam kahit saan, hanggat maaari, kahit walang lohika. Ipinresenta ito sa publiko bilang sariling kakayahan, irigasyon, at pambansang pagmamalaki, pagsakop sa kalikasan para matulungan ang mga magsasaka. Sa totoo, naging gatasan lang ito ng kumpanyang konektado sa IRGC at tiwaling kontratista. Nagtayo sila ng daan-daang dam, kaya naging isa ang Iran sa mga bansang pinakamaraming dam sa buong mundo. Ang problema, karamihan sa mga ito ay itinayo sa mga walang kwenta at minsan pa nga ay delikadong lugar nang walang tamang pag-aaral sa kalikasan. Tingnan ang Gotvan Dam sa Ilog Karun. Madalas magbabala ang mga inhinyero na nasa ibabaw ito ng malaking deposito ng asin. Hindi mo na kailangang maging henyo para makita ang mangyayari. Kung magtatayo ka ng dam doon,
Ang reservoir ay maglalabas ng asin sa tubig na magpapalason sa ilog pababa ng Agos. Binaluwala ng rehimen ang mga babala at itinuloy ang pagtatayo ng dam na nagresulta sa isang maalat na lawa na nagkontamina sa Caron. Sumira sa mga sakahan at winasak ang kabuhayan ng daan-daang libong umaasa sa ilog. Ang pagsubok ayusin ang pinsala, gaya ng pagtakip ng luwad sa mga bangin ng asin, ay naging magastos at nabigurin. Bilyon-bilyon ang nasayang, maraming buhay ang naapektuhan, at ang kakaunting tubig ay naging walang silbi. Ngayon, i-multiply mo ang ganong klaseng katangahan sa buong bansa. Maraming ilog ang inilihis, latian pinatuyo, at aquifer sinipsip hanggang matuyo. Walang pakialam sa hinaharap. Pagsapit ng 2,000 at 20, nakaharap na ang Iran sa tinatawag ng mga eksperto na pagkabangkarote sa tubig. Mahigit 75% ng lupa sa bansa ay sobra ang paggamit sa groundwater. Nauubusan ng tubig ang mga lungsod, natutuyuan ng balon ang mga magsasaka, at tinatabunan ng alikabok ang matabang lupa. Napag-usapan na natin ang krisis sa tubig ng Iran sa isang hiwalay na video. At maniwala ka, sulit itong panoorin para maintindihan kung gaano kalalim ang problemang iyon. Bakit mahalaga ang tubig dito? Inugnay ng Iran ang karamihan ng kuryente nila sa hydropower. Sa halip na seryosong mag-invest sa solar na marami sila dahil sa araw ng disyerto. Pinagtuunan ng rehimen ang paggawa ng mga dam at paggamit ng tubig na laging kulang sa Iran. At ngayon, bumabalik sa kanila ang masamang epekto ng sugal na yon. Noong 2000 at 25 inamin ng mga opisyal na halos kalahati ng imbakan ng tubig sa Iran ay below 40% kapasidad. Marami sa malalaking dam ay halos di na gumagana at karamihan sa maliliit ay halos patay na. Mahigit 12,000 megawatts ng potensyal sa hydropower ang apektado dahil lang kulang ang tubig para paandarin ang mga turbina. Bawat tag-init, mas umiinit at natutuyo pa. Ang pagbabago ng klima ay kumakaltas pa ng isa pang bahagi mula sa grid na iniiwan ang Iran na mas kaunti at mas kaunting kuryente ang mapagkakatiwalaan. Lumalala pa ito dahil sa mga planta ng kuryente at grid ng Iran. Malaking bahagi ng mga ito ay dekada na ang tanda, hindi epesyente, at palaging nasisira taon-taon dahil inilaan ng rehimen ang pera sa maling mga proyekto at pinabayaan ang palakasan kaysa sa tunay na eksperto. Matapos ang revolusyon ng 1979 pinalawak nila ang access sa kuryente pero sa pinakatamad na paraan. Sa pagtatayo lang ng mas maraming planta ng langis at gas gamit ang pera ng estado. Walang maayos na sistema para sa maintenance, upgrade, o pangmatagalang plano. Hindi rin kaakit-akit ang maintenance. Sa politika, hindi ito pinansin dahil hindi nakakadagdag ng boto o palakpakan. Pagsapit ng 2,000 at 10 bumagsak na ang karamihan sa fleet ng kuryente ng Iran. Tumatakbo lang sa kalahati ng orihinal nitong kapasidad o kaya'y nakatigil ng ilang buwan dahil walang makuhang pyesa. Tinatayang 10-15% ng kuryenteng nalilikha sa Iran ay hindi umaabot sa mga bahay o negosyo. Nawawala ito dahil sa technical na problema gaya ng lumang transformer, tumatagas na linya, sirang kagamitan, at pati na rin pagnanakaw. Patuloy namang tumataas ang demand. Karaniwang tumataas ng 4% kada taon ang paggamit ng kuryente dahil sa paglaki ng populasyon, paglawak ng lungsod, at pagdami ng industriya, pati na ng mga negosyong malakas sa kuryente. Sabi ng mga eksperto, kailangan ng Iran magdagdag ng 5 gigawatts na kapasidad kada taon para makasabay. Kadalasan, hindi naaabot ng rehimen ang target. Minsan, 1 gigawatt lang o halos walang nadadagdag sa ilang taon. Lalong lumayo ang agwat ng pangangailangan ng tao at kayang ibigay ng grid. Noong tag-init 2000 at 24 umabot sa 70 gigawatts ang demand pero 56 gigawatts lang ang kayang ibigay ng grid. May 14 gigawatt na kakulangan. Halos 20% ang kulang. Mas malala pa ito noong taglamig. Noong unang bahagi ng 2000 at 24, hindi na kayang sabay magpainit ng bahay at gumawa ng kuryente ng Iran dahil sa kakulangan ng natural gas. Dahil dito, 30 sa 31 probinsya ay nawalan ng kuryente tuwing taglamig kaya nagsunog ng mga planta para may ilaw. Mazut, pinakamaruming heavy fuel oil. Kung di mo alam, ito ang latak sa ilalim ng bariles
At karaniwang ipinagbabawal ito sa karamihan ng mga lungsod dahil naglalabas ito ng makapal at nakalalasong usok. Sinusunog ito ng Iran ng malakihan. Kaya agad nabalot ng itim na usok ang Tehran, Isfahan, at iba pang lungsod. Isipin mong nakaupo ka sa lamig ng walang kuryente, habang ang natitirang kuryente ay nagpapalason sa hangin na nilalanghap mo. Ganoon kalala ang nangyari. Dapat sana naging babala ito sa rehimen na bumibigay na ang sistema sa sarili nitong bigat. Pero pagdating ng tag-init ng 2025, hindi pa rin sila handa. Ang mga maagang heatwave noong Mayo ay nagdulot ng 19% na pagtaas sa demand kumpara sa nakaraang taon. At ang Iran ay naharap sa tinatayang 3,000 at 1,000 megawatt na kakulangan. Halos kalahati ng kinakailangan ng grid sa pinakamataas na oras. Imbes ayusin ang mga pangunahing problema tulad ng pagpapalit ng lumang planta, pamumuhunan sa renewable energy, or pag-aayos ng transmission system. Bilyon-bilyong pondo ang ginastos ng rehimen sa proxy war sa Syria, Iraq, Lebanon at Yemen. Ginamit din nila ang yaman para sa nuclear enrichment program. Sa totoo lang, napakaraming tubig at kuryente ang ginagamit at libu-libong misil ang ginagawa para sa layuning burahin ang Israel. Ang nakakatawang bahagi dito, bago ang revolusyon noong 1979, tinutulungan pa nga ng Israel ang mga magsasakang Iranian gamit ang makabagong pamamaraan ng pagsasaka, pamamahala ng tubig, at teknolohiya sa irigasyon. Tigang ang dalawang bansa at parehong may magkaparehong likas na hamon. Ngayon, nangunguna ang Israel sa desalinasyon, pagre-recycle ng tubig, at pag-e-export ng irigasyon tech, habang ang Iran ay dekadang nahuhuli at hirap sa sariling pagkabigo. Kaya ano ang malaking solusyon ng Ministeryo ng Enerhiya ng Iran? Naka-schedule na brownout, pakunwaring pagmamakaawa, at hayagang pagbabanta. Hindi ito biro. Mismong opisyal na pahayag ang humiling sa publiko na patayin ang di kailangang ilaw, itaas ang thermostat ng aircon, at tumulong sa grid. May babala na puputulin ng gobyerno ang kuryente kung di susunod. Inutusan ang mga opisina ng gobyerno at mga bangko na magsara ng maaga o magbukas lang tuwing isang araw. Noong Hulyo 2025, 4 na araw kada linggo, walang kuryente ang mga industrial zone. Kalahati lang ang operasyon ng mga pabrika o tuluyang nagsara. Sa isang malaking industrial na lugar sa labas ng Tehran, 3,000 hanggang 5,000 pabrika ang tumigil sa produksyon dahil sa kawalan ng kuryente. At ang natitira ay halos hindi na gumagana at kaunti na lang ang output. Isipin mong bumagsak ang ekonomiya. Mga manggagawang pinauwi ng walang sahod, hindi natapos ang production deadline, at makinang natabunan ng alikabok. Ayon sa Chamber of Commerce ng Iran, halos $200 milyon kada araw ang nalulugi sa ekonomiya noong 2023 dahil sa brownout at nawalang produksyon. Maaari nating sabihin na kasing sama. Kung hindi man mas malala pa, ang mga numero ngayong 2025 at nadadagdagan pa ito sa isang ekonomiyang bumabagsak na. Patuloy na nawawalan ng halaga ang riyal. Lumampas na sa 50% kada taon ang implasyon. At ang mga suweldo ay halos wala nang nabibili kumpara dati. Ayon sa ilang Iranyanong ekonomista, 4 sa 5 Iranian ay nabubuhay na ngayon sa o mas mababa sa linya ng kahirapan. Iyan ay 80%. Matindi ang unemployment, lalo na sa kabataan. Ang mga edukadong nagtapos ay walang trabaho at kita, kaya walang pagkakataon sa kinabukasan. Habang nakakulong sa bahay, pinapanood mo ang mga elite na ipinapadala ang anak nila sa ibang bansa. Ikaw bata, walang trabaho, kulang sa pera, nagdurusa sa mainit na apartment na walang aircon at internet. Wala kang magawa kundi umupo sa dilim at mag-isip, bakit ganito ang buhay mo? Hindi nawawala ang galit na yan, lalo pa itong lumalalim. At iyan mismo ang nagtutulak sa napakaraming protesta. Pati pagkain di rin nakaligtas. Sa kabila ng pangakong protektahan ang agrikultura sa Karman, iniulat ng mga magsasaka na 60% ng ani ng citrus at malaking bahagi ng datiles ang nawala dahil ito sa kuryente na pumapalya o hindi bumabalik kapag kailangan. Tumigil ang mga irrigation pump dahil sa brownout, natuyo ang balon at nasira ang maraming motor dahil sa biglang taas ng boltahe. Para sa magsasaka, hindi lang ito kawalan ng kita kundi pati lahat ng pinaghirapan nila. Para sa bansa, ibig sabihin ay mas mahal na pagkain,
mas konting supply, at panibagong krisis sa gitna ng iba pa. Sa mga lungsod sa timog gaya ng Avas at Bandar Abbas, ang brownout ay hindi lang pagkawala ng negosyo o sirang makina. Sila ang nagdedesisyon kung ligtas ang mga tao sa tindi ng init. Kapag ang temperatura ay lampas 45 degrees Celsius at nawawala ang aircon, nagiging parang oven ang mga apartment. Nasawi sina Tata at Sadega, mga binatilyo mula Cavar. Matapos masuffocate sa kotse ng kanilang ama nang mag-blackout. Kahit bumalik na ang kuryente, may panganib pa rin tulad ng biglang lakas nito na nagdulot ng tagas ng gas at naging sanhi ng trahedya. Laging inaamin ni Mina na natatakot siyang iwan mag-isa ang mga bata tuwing blackout. Sigurado siyang may mangyayaring masama. At sa huli, tama siya. At sa kabila ng lahat ng ito, ni hindi man lang nagpakita ng kahit kaunting simpatiya ang gobyerno. Noong 2025 lumabas sa telebisyon ang bagong Pangulo ng Iran at sinisi ang mga tao. Ayon sa kanya, kasalanan ng mga Iranian ang labis na paggamit ng kuryente, ang pag-enjoy sa kuryenteng matagal ng mura, at ang pagiging magastos. Isipin mo iyon, ang mga taong ilang araw nang walang ilaw o aircon, sinasabihan na sila ang problema. Hindi iyon pamumuno, iyon ay panlilin lang sa buong bansa. Ano ang silbi ng murang kuryente kung hindi naman ito kayang ibigay ng grid? Madalas sinisisi ang kalikasan sa kakulangan ng ulan o sobrang init na pinalalapan ng climate change. Hindi nila inaamin na ang krisis sa enerhiya ng Iran ay gawa ng tao at napaka-inepisyente. Naiwan at naging atrasado ang sistema ng enerhiya sa kanilang pamumuno. Dahil sa kapabayaan at korupsyon, Iran ang may ikalawang pinakamalaking reserba ng natural gas sa mundo. Sa papel, maaari sana itong maging isang energy superpower. Pero sa realidad, nagyayelo ang mga tao tuwing taglamig at naluluto sa init tuwing tag-init. Ganyan kasama ang maling pamamahala sa yaman. Sa mga nagsasabing may problema sa parusa at pag-iisa, tama sila. Hindi madaling makapag-angkat ang Iran ng mga makabagong turbina, pyesa o dayuhang pamumuhunan para mapalawak ang produksyon ng gas o mapaganda ang mga planta ng kuryente. Pero kahit noong inalis ang mga parusa sa loob ng ilang taon matapos ang kasunduang nuklear noong 2015, kung kailan biglang nabuksan ang bilyon-bilyong yaman ng Iran na dating nakapirmi. Hindi ginamit ng rehimen ang pagkakataon ng maayos. Imbes na i-upgrade ang lumang planta, ayusin ang grid o mag-invest sa solar at hangin na marami sa Iran. Ginamit nila ang pondo sa prestihiyosong proyekto, militar na kagamitan, at pinaboran ang IRGC sa malalaking kontrata. Luma pa rin ang grid. Nakakatawa na maliit lang ang bahagi ng renewable energy ng Iran, gayong marami itong araw at hangin. Pwede naman silang mag-diversify, pero hindi nila ginawa. Ginawang personal na automated teller machine nang nasa kapangyarihan ang kita sa langis at gas, habang pinabayaan ang mga tao sa brownout. Mas malala pa, agad kinukuha ng mga elitista ang kuryenteng na-produce ng Iran. At maniwala ka man o hindi, karamihan sa murang kuryente na yon ay ginamit lang sa pagmimina ng cryptocurrency. Oo, malaking parte ng krisis sa kuryente ng Iran ang Bitcoin. Sa mga nakaraang taon, isa ang Iran sa pinakamalaking sentro ng Bitcoin mining sa mundo dahil malaki ang subsidya sa kuryente. Kaya ito ang pinakamura sa buong mundo. Kung ordinaryong mamamayan ka, sentimo lang ang bayad mo sa kuryente. Kung konektadong negosyo ka o may industrial na operasyon, halos libre na ito para sa'yo. Dahil sa matinding parusa sa ekonomiya ng Iran, may ilan na ginawang Bitcoin ang murang kuryente para maibenta sa ibang bansa at makakuha ng dolyar o euro. Nalalampasan ang mga parusa. Noong 2019 opisyal, pinayagan ng gobyerno ang crypto mining. Nag-alok sila ng mas murang kuryente kaysa sa dating subsidyo ng gobyerno, kapalit ng bahagi ng Bitcoin ng mga miners para sa central bank. Kaya hulaan mo kung sino ang sumali, ang Revolutionary Guard at ang network nito ng mga semi-opisyal na kumpanya. Biglang nagsulputan ang malalaking bodega ng mining rigs na gumagamit ng gigawatt na kuryente. May mga joint venture kasama ang mga kumpanyang Chino na gusto ng murang enerhiya para sa pagmimina. May isang pasilidad malapit sa Tehran na napabalitang gumagamit ng kuryente na kasing dami ng pinagsamang konsumo ng 11 buong probinsya. Ayon sa mga analyst, umabot sa 4% ng global Bitcoin mining ang bahagi ng Iran noon, na malaking porsyento. Para bigyan ka ng ideya, isang mataas na opisyal ang umamin na ang mga kilalang operasyon ng pagmimina
ay kumukonsumo ng nasa pagitan ng 600 at 2,000 megawatts ng kuryente mula sa grid. Para mailagay sa tamang perspektibo, ang bilang na iyon ay halos katumbas ng output ng isang nuclear power plant. Tuwing tag-init, habang ramdam ng mga pamilya ang matinding init, umaabot sa 20% ng kakulangan sa kuryente ng Iran ay nauubos ng mga Bitcoin farm. Naglabas lang ng nakakagulat na anunsyo ang YouTube. Nagbabayad ito ng 64 milyon kada araw sa mga creator. Bakit? Kasi kulang pa ang YouTube sa mga creator. Kaya mo nakikita ang mga video sa homepage mo na may mas mababa sa 1,000 views tulad nito. Hindi ibig sabihin na lahat kailangan mag-start ng sariling channel. Kung gusto mong magsimula ng YouTube o faceless channel, ngayon ang tamang panahon. Nagbabayad ang YouTube ng milyon-milyon araw-araw sa mga creator at mas pinopromote na ngayon ang mga bago at maliliit na channel kaysa dati. Sigurado akong marami kang tanong kung paano simulan at palaguin ang channel. At madalas naming natatanggap ang mga tanong na ito sa email. At kaya napagdesisyonan naming ilagay lahat ng aming YouTube na payo sa isang YouTube video ng libre. Kung interesado kang magsimula ng sariling YouTube channel, panoorin mo ang video na iyon dito sa YouTube. I-click lang ang link sa description o card sa screen. Ito ang nagdulot ng galit. Noong 2019 nagprotesta ang mga tao dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina at bawas subsidya. Kahit mura pa rin ang kuryente, maraming pamilya ang gumagamit ng gasolina para sa generator, ventilador, at pangunahing gamit sa bahay tuwing brownout. Ang pagtanggal nito ay tuwirang atake sa kanilang kabuhayan. Kumalat ang protesta sa bansa at marahas ang tugon ng rehimen na pumatay ng 1,000 at 500 katao sa ilang araw. Matapos ang 2 taon, lalong lumala ang krisis sa tubig at nagdulot ng mas matinding hirap sa bansa. Sa Khuzestan, timog kanlurang Iran, natuyo ang mga gripo o sobrang dumi ng tubig kaya hindi na ito mainom. Karamihan sa mga tao roon ay Arabong minorya na matagal nang itinuturing na pangalawang uri ng mamamayan. Kaya nagprotesta at sumigaw ng, "Ako'y nauhaw." Ang linyang may pera sila para sa Gaza pero wala para sa Khuzestan ay kumalat sa buong Iran. Hiling ng publiko na itigil ang pagbibigay ng bilyong pondo sa Hamas, Hezbollah at Syria ni Assad. Habang ang mga Iranian sa sarili nilang bansa ay hirap uminom ng malinis na tubig, nag-viral ito agad. Muling tumugon ang rehimen ng mga bala, pag-aaresto at kaguluhan. Noong huling bahagi ng 2022 sumiklab muli ang mga protesta sa bansa dahil sa pagpatay kay Mahsa Amini ng moralidad na pulis. Karamihan sa protesta ay ukol sa kalayaang pampolitika, batas sa hijab at karapatan ng kababaihan, pero may isyung pangkapaligiran at pang-ekonomiya rin. Mula pa noon, iniugnay ng mga tao ang galit nila sa polusyon sa tubig at brownout sa kalupitan ng rehimen. Noong 2023, napilitan ang gobyerno magkunwaring kumikilos dahil sa matinding pressure. Nag-raid sila sa mga iligal na minahan at kinumpiska ang halos 70,000 makina. Nang patayin ang mga makinang iyon, ayon sa opisyal na tala, bumaba agad ng 2,000 at 400 megawatts ang konsumo ng kuryente ng bansa. Sapat para magbigay ng kuryente sa milyon-milyong tahanan. Ipinagmalaki ng mga opisyal ang paghihigpit, ipinagyabang ang datos, at sinisi ang iligal na minero sa pagnanakaw ng kuryente. Kaya naging issue ito sa politika. Oh, inuubos talaga ng mga minero ang kuryente. Ngunit makalipas ang ilang linggo, marami sa mga nakumpiskang makina ay tahimik na muling pinaandar. At halata naman ang totoo. Hindi ang maliliit na operator na may ilang makina lang sa mga basement ang pinakamalalaking may sala. Ang mismong estado ang may kagagawan. Ang IRGC at mga kaalyado nila ang nagpapatakbo ng pinakamalalaking mining farm sa bansa. Umabot sa puntong gawain na ng IRGC ang pag-raid sa mga pribadong minero at kinukuha ang gamit nila dahil sa crackdown. At pagkatapos, sa halip na sirain ang mga iyon, ipagpapatuloy ng IRGC ang pagmimina gamit ang mga rig na iyon sa ilang base militar o pasilidad ng gobyerno na hindi nagbabayad ng kuryente. Oo, libre. Iyan ang kabilang bahagi ng panloloko. Sa 2025 budget, tinanggal ng gobyerno ang ilang institusyon sa bayad sa kuryente. Kasama dito ang mga base ng IRGC, sentro ng Bazish Militia, seminaryo, malalaking moske, at mga museo ng banal na depensa tungkol sa digmaan ng Iran at Iraq.
ang mga lugar na ito ay pwedeng gumamit ng libreng unlimited na kuryente. Kaya bagay dito ang pagmimina ng Bitcoin. Samantala, ang mga karaniwang tao ay tinamaan ng pagtaas ng presyo ng kuryente ng 40 hanggang 50% para sa hindi maasahang serbisyo, kung nakakatanggap pa nga sila ng serbisyo. Ngayon, idagdag mo pa ang crypto drain sa isa pang delikadong polisiya, ang pag-export ng kuryente. At ito ang pinakamasaklap na kabalintunaan. Ibinebenta ng Iran ang kuryente sa mga kalapit bansa para kumita ng pera at palakasin ang rehimen. Sa loob ng maraming taon, lalo na ang Iraq, ay naging dependent sa kuryente at natural gas mula sa Iran. At gustong-gusto ng Iran ang ganoong pagdepende. Kahit may problema ang power grid ng Iran at may brownout ang mga tao, tuloy pa rin ang export ng Tehran dahil binabayaran ito ng Iraq sa dolyar o dinar. Sa unang bahagi ng 2023, lumago ng 70% ang export ng kuryente ng Iran kumpara noong nakaraang taon. Noong taon ding iyon, nagsagawa ang IRGC ng raid sa daan-daang libong mining rigs para umano makatipid sa kuryente. Hindi napunta sa mga mamamayan ang kuryente. Ibinenta ito sa ibang bansa para kumita. Noong tag-init 2000 at 25 napilitan ang Iraq na bawasan ang bayad sa Iran dahil sa pressure ng United States at panganib ng sanctions. Dahil dito, napilitan ang Tehran na bawasan ang ilan sa kanilang inaangkat papuntang Iraq. Pero imbes na unahin ang sarili nilang mamamayan, inilipat ng Iran ang natitirang supply papuntang Herat province ng Afghanistan o sa Pakistan. O kaya naman ay ginamit ito para sa mga crypto mining na proyekto. Minsan, nag-aangkat din ng kuryente ang Iran mula Turkmenistan o Armenia. Ngunit nananatili itong net exporter. Tuwing taglamig, ipinagmamalaki nila ito bilang patunay ng lakas nila. Tuwing tag-init at may brownout, pinapalabas ng state media na maganda ito, na mas marami silang inaangkat na kuryente, 5 beses pa kaysa iniluluwas. Hindi naman tanga ang tao. Alam nila ang totoo sa likod ng propaganda. Alam ng lahat na inuuna ng rehimen ang kontrata at politika sa rehiyon kaysa sa mamamayan nito. Pero sino nga ba sa mga karaniwang mamamayan ang totoong pinakaapektuhan? Medyo komplikado ang bahaging ito. Kunin na lang natin ang Tehran, ang kabisera, na hati ang lungsod sa dalawa. Ang mayamang hilaga na may mga punong-punong kalsada at tinitirhan ng mga opisyal, negosyante at kanilang mga pamilya, at ang mas mahirap na timog kung saan ang mga manggagawa ay hirap sa buhay. Malamang alam mo na kung sino ang pinakaapektado. Noong Hulyo 2000 at 25 halos 1% lang ng scheduled brownout ang naranasan sa mayayamang distrito ng Hilagang Tehran. Samantalang higit 32% ito sa timog na distrito. Lantad ang hindi pagkakapantay-pantay kaya hayagang kinumpronta ng isang parlamento mula Tehran ang ministro ng enerhiya gamit ang bastos na pananalita. Inaakusahan siya ng pagtatanggol sa mayayaman at makapangyarihan habang iniiwan ang mahihirap na mabulok sa dilim. Ayon sa opisyal, mas mataas ang densidad ng populasyon sa timog, kaya mas mabigat ang pasanin sa grid. Mas bago at epesyente ang infrastruktura ng Hilagang Tehran, kaya mas kaunti ang brownout doon. Oo, mukhang lohikal, pero lumabas sa datos na mas mataas ang konsumo ng kuryente kada tao sa mayayamang Hilagang distrito. Sila pa ang hindi napuputulan, pero ang mga pamilyang mababa ang kita na may iisang cooler at ilang ilaw ang nawawalan ng kuryente ng ilang oras. Isang opisyal ang umaming may ilang espesyal na demograpiko at relihiyosong lugar na hindi kasama sa brownout. Alam ng lahat ang tunay na ibig sabihin niyan. Binibigyang prioridad ang mga lugar ng elite tulad ng kapitbahayan ng kataas-taasang pinuno, kampo ng revolusyonaryong gwardya, at mga damba ng lungsod gaya ng Mashhad. Paglabas mo ng Tehran, parang medieval na ang paligid. Madalas hindi natutupad ang pangakong 2 oras lang ang brownout. Madalas umabot ng 4, 8 o buong araw ang brownout. Kapag walang kuryente, di maaasahan ng magsasaka ang mga bomba. Karamihan sa kanila ay may kuryente lang ng ilang oras, kadalasan pa sa madaling araw. Napipilitan silang maglakad sa dilim sa kanilang mga bukirin para lang mapanatiling buhay ang kanilang mga pananim. Nagsasara ang mga tindahan sa araw. Madalas namamatay ang generator sa ospital at sa ilalim ng 45 degrees na init. Nag-aaral ang mga bata sa liwanag ng kandila sa Khuzestan at baybaying Hormuzgan, kung saan ang tag-init ay umaabot ng 45 hanggang 50 degsi, 100 at 13 hanggang 100 at 22 degv, mas mataas ang panganib. Hindi luho ang aircon doon, kundi pang suporta sa buhay. Kapag nawalan ng kuryente,
maaaring maging nakamamatay ito sa ilang minuto lang. Sa ganung antas, nahihirapan ang katawan ng tao na maglabas ng init sa pamamagitan ng pagpapawis. Madalas, umaabot sa higit 40 degrees C ang core temperature ng tao na nagdudulot ng heat stroke sa ilang minuto o oras. Natuklasan ng pag-aaral na nagdudulot ng 11 pagkamatay sa bawat 10,000 katao ang matinding init sa Iran. Mas mataas ito kaysa average ng Middle East at North Africa, na 2-3 lang sa bawat 10,000. Dahil dito, nakiusap ang mga opisyal sa Tehran na huwag isama ang timog sa brownout dahil usapin ito ng buhay at kamatayan. Gayunpaman, lalo pang lumala ang mga brownout. Napikon ang isang miyembro ng parlamento mula Khuzestan at sinabing kahit noong Iran-Iraq War, hindi ganito kadalas ang pagkawala ng kuryente. Isa pa, mula sa mainit na probinsya ng Iran, nagalit at sinabing walang lohikal na dahilan ang pagputol ng kuryente sa 50 degree na init kung ang mga miyembro ng parlamento ay bumibintang ng maling pamamahala. Malinaw na senyales ito ng pagbagsak ng sistema mula sa loob. Ngayong 2025 muling nagkakaisa ang mga tao laban sa rehimeng liwanag dahil sa krisis sa kuryente. Isang gobyerno na nahuhumaling sa mga talinghaga ng banal na paggabay at kaliwanagan. Ngunit hindi naman kayang panatilihing bukas sa ang mga ilaw. Dahil sa taon ng palusot, hindi na pinaniniwalaan ng tao ang rehimen kaya napasama ang kalagayan nito. Dumadami ang mga Iranian na naniniwalang ang solusyon ay palitan ang pamumuno. Nagsalita na rin ang oposisyon gaya ni Maryam Rajavi. Si Rajavi ang president-elect ng Pambansang Konseho ng Paglaban ng Iran, isa sa pinakaorganisadong grupo ng oposisyon. Matagal na siyang kritiko ng rehimen at kamakailan ay sinabi niyang hindi masisiguro ang tubig, kuryente o iba pang pangunahing pangangailangan habang sila ang namumuno. O, natural lang na sabihin niya yon dahil buong karera niya ay laban sa Islamic Republic. Ngayon, ang mensahe niya ay hindi na lamang retorika mula sa ibang bansa. Ang damdaming iyan ay lalong pinapaniwalaan ng mga karaniwang Iranian sa loob ng bansa na umabot na sa sukdulan. Kung hindi kayang ibigay ng gobyerno ang pangunahing pangangailangan ng mamamayan, ano pa ang silbi nito? Ang huling alas ni Ayatollah ay laging pagbibintang sa mga dayuhan. Kapag naiipit siya, agad sinisisi ng state media at taga-suporta ang CIA, mga Zionista o di malinaw na sabuatan ng kanluran. Ang mga blackout at protesta ay gawa ng dayuhang paninira at kanluran-ing espiya. Matagal na nilang ginagamit ang taktikang ito. Pero naman, inaasahan ba talaga nilang maniniwala ang mga tao na ang CIA ang nagsabi sa kanila na magtayo ng dam sa ibabaw ng asinang lupa? Paano napilit ng Mossad ang Revolutionary Guard na magmina ng Bitcoin gamit ang nakaw na kuryente? Hindi na naniniwala ang mga Iranian. Halata na ang pattern. Sariling kasakiman na lang. Maraming Iranian ang nagbibiro na baka ideklarang sedisyon ng gobyerno ang kuryente sa kasalukuyang kalagayan. Baka sa susunod, ang may generator sa bahay ay ituring ng kontra-revolusyon dahil nagpapahiwatig ito na hindi mo pinagkakatiwalaan ang estado na mapanatili ang kuryente. At ang malungkot dito, dahil sa paranoia ng rehimen, hindi na ito mukhang malabong mangyari. Magkakaugnay ang lahat ng krisis na napag-usapan natin: enerhiya, tubig, ekonomiya, trabaho, pagkain, at iba pa. Hindi kaya ng rehimen ayusin lahat sabay-sabay. At kapag lumala ang isa, nadadamay ang iba. Hindi mo maaring paghiwalayin ang pagkawala ng kuryente sa krisis sa tubig. At hindi rin ito maihihiwalay sa mga dekada ng korupsyon at maling pamamahala. Ang parehong korupsyon na iyon ay konektado sa mga parusa at pabayaang patakarang panlabas, na lalo pang nagpapalubog sa ekonomiya sa pagbagsak. At kapag pinagsama-sama mo ang lahat ng iyan, bawat hibla ay humahantong sa iisang lugar, ang lumalaking galit sa mga lansangan. Tandaan, hindi itinuturing ng pinakamataas na pinuno ng Iran at opisyal ang mga protesta bilang simpleng reklamo ng galit na mamamayan. Itinuturing nila itong banta sa seguridad at may lakas pa rin silang tumugon. Nasa parehong kalsada rin ang Revolutionary Guards, besieged militia at pulis kasama ng mga nagpoprotesta. Nagpaputok na ng tear gas at ginamit ang batuta laban sa tao sa Shiraz. Alam natin mula sa mga nakaraang pangyayari na hindi mag-aatubili ang rehimeng ito na gumamit ng maramihang karahasan kapag naramdaman nilang sila ay nanganganib. Nilinaw ng madugong Nobyembre 2019 ang bagay na iyon. Ang tanong, matatapos ba ang mga protesta dahil sa takot at pagod o magpapatuloy pa rin ang mga ito? Mahirap hulaan, pero sigurado akong kahit bumili ng oras ang autoridad sa panunupil o bumaba ang demand dahil sa malamig na Setyembre, mananatili ang galit at posibleng sumabog ulit.
baka mas malakas pa. Sabi ko nga, di kayang ayusin ng Iran ang mga pangunahing problema, hindi sa ilang linggo, buwan, o habang sila pa ang namumuno. Hindi nila kayang biglang punuin ang dam o magpatayo agad ng bagong planta ng kuryente. Matatagalan ang mga iyon dahil sa kakulangan ng dayuhang pamumuhunan at imported na piyesa dulot ng mga parusa. Maari silang magsara ng crypto mining farm, bawasan ng export, o pabagalin ang misil at nuclear enrichment programs para makatipid ng resources. Pero kung gagawin nila iyon, sila rin ang malulugi at maaapektuhan ang kanilang mga estratehikong layunin. Kaya sa halip, pinapatagal nila ang aksyon. Pwede silang magpatupad ng pagtitipid, pero sa totoo lang, napipilitan na ang mga tao. Ang brownout ay sapilitang pagtitipid. Kahit ganoon, hirap pa ring magamit ng mga pamilya ang kaunting kuryente para makaiwas sa init. Ang dagdag presyo o bawas subsidya ay magdudulot ng mas matinding pagtutol. Naipit ang pamahalaan ng Iran dahil sa sarili nitong mga desisyon. Isang halimbawa ng kapabayaan ng autoritarian. Kapag tahimik ang tao o napapatahimik, inuuna ng rehimen ang ideolohikal na layunin at pagpapayaman ng makapangyarihan kaysa serbisyong pampubliko. Akala nila sapat ang panunupil para patahimikin ang mga reklamo, pero di kayang pigilan ang kalikasan. Pag nawala ang tubig, wala na. Kung walang tubig, walang buhay o sibilisasyon. Ngayon, inaani na ng rehimen ang kanilang itinanim. Isang sistemang sobrang bulok na pati ang pinakapangunahing infrastruktura nito ay bumabagsak, na siya ring nagpapalala sa pagbagsak na balang araw ay maaring magpatumba rito. Habang dumarating ang gabi sa Iran, muling magdidilim ang maraming tahanan. Sa kabila ng dilim, may kislap ng determinasyon sa mata ng mga tao. Determinasyong hindi tanggapin ito bilang bagong normal. Bawat krisis ay may binhing dala ng pagbabago, at ang krisis sa kuryente ng Iran ay nagiging simula ng mas malaking pagbabago.